dagat at lupa, ng buwan arawan, mga bituin, tanang nilalang sa pawid. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Inarangal ka namin. Sinasamba ka namin. Pinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ng iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ang mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya,
ang mga karapat-dapat sa Kanya at makikita Kaniya saan ka man naroroon. Siya'y maamo at sasamahan Kaniya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal, Ikaw ro'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, Ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na palaging iniisip ko ay Ikaw. Pagkat Ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, "Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang mga 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipiniid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang oras ni ang araw." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay halintulad sa isang kasalan, lalong-lalo na ang ating huling sandali ng ating buhay. At yan ay ang pinakita sa ating parabola o talinhaga sa linggong ito na merong 10 birhen o dalaga na mga bridesmaids ito na naghihintay para sa pagdating ng lalaking ikakasal o bridegroom. Ganito po ang nangyayari sa kasalan sa mga Hudyo noong unang panahon at kahit na ngayon. Usually, nangyayari po ang kasalan sa kung magtatakip silim na, siguro mga 5:30 or 6 o'clock na malapit ng dumilim. Ito ay sa pamamagitan ng prosesyon. Ang mga pamilya at mga kaibigan ng lalaki ay magpuprosesyon patungo sa bahay ng dalaga na ikakasal, kasama naman ang kanyang mga bridesmaids. At pagdating doon, ay sama-sama na silang papunta sa lugar ng kasalan. Sa ating parabola, sa talinhaga ay naantala ang lalaking ikakasal.
At sabi dito, 5 ang hangal, 5 ang matatalino. Ang matatalino ay nagdala ng extra oil. Ang mga hangal ay kung ano lang nung nandoon sa kanilang lampara. Dahil sa naantala ay naghintay at nawala ng ilaw ang mga hangal, kaya umalis sila at bumili ng langis. At doon naman dumating ang lalaking ikakasal. At pumasok na sa kasalan ang lahat. Ang hangal ay nasa labas ng venue at hindi sila pinapasok. Sabi ng lalaking kinakasal, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, ano po ito sa atin ngayon? Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sa pamamagitan ng isang kasalan at ang kinakasal ay ang simbahan at tayo yun. At ang anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus. Ano ang simbolo ng lampara? Ang lampara ay ang ating pananampalataya. Lahat tayo ay may pananampalataya, lahat tayo may lampara. Ano yung langis? Ang langis ay yung mga mabubuti nating gawa. Ano yung pagkaantala? Yung paghihintay natin habang tayo'y nabubuhay. At ano ang pagdating ng lalaking ikakasal? Ito yung pangalawang pagdating ng Panginoon sa buhay natin sa huling panahon. At ano yung handaan? Walang iba po kundi ang langit. Kaya ano ang lesson o leksyon na ating makukuha dito sa ating ebanghelyo? Una, ang ating pananampalataya ay biyaya, kaloob ng Diyos sa atin. Subalit, hindi po yan sapat. Katulad ng mga sinasabi ng mga ibang sekta, na mga born again, brother, sister, kilala mo ba si Jesus? Are you saved? Hindi po sapat yun na kilala mo si Jesus at sasabihin mo sa iyong sarili, I am saved. Dapat may ginagawa ka doon sa pananampalatayang pinahiram sa iyo. At ano yung ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-translate ng ating pananampalataya sa mabubuting gawa. Kaya wag po kayong maniwala sa mga nagsasabi na sapat na si Jesus ay ipinako sa krus at namatay, sapat na aking sabihin sa aking sarili na ako ay iniligtas niya. Totoo, pero hindi po sapat sapagkat may responsibilidad tayo. Kaya, di ba, naalala natin ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat, walang halaga ang ating pananampalataya kung ito ay hindi nakikita sa mga mabubuting gawa. Ang pananampalatayang yan ay patay. Pangalawa po, ang buhay natin ay isang paghihintay. Sa English, maganda itong sabihin, it is a sacramental waiting. Bakit sacramental na paghihintay? Sapagkat simula nung tayo'y ipinanganak hanggang sa huling hininga natin sa buhay na ito, simula sa pagising natin sa umaga, ngayong umaga, at mamaya sa pagtulog natin sa gabi, alam natin na ang ating hininga ay pahiram lamang. Ang ating buhay ay hindi atin. Pahiram lang po ito sa atin ng Diyos. Siya ang nagmamay-ari ng ating hininga. Siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. At kung ito ay pag-aari ng Diyos, isang araw ay tatanungin tayo niya,
Ano ang ginawa mo sa hininga at sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Pangatlo, na hindi nasa atin ang lahat ng panahon. And we say it in English like, tomorrow is never promised. Life is short. At habang ang buhay ay maiksi lamang at ang kinabukasan ay hindi natin sigurado, ang pinaka-importante palang panahon ay ang ngayon. Kaya nga sa English, ang tawag natin dito ay present. Di ba ang present ay equivalent to now? Present is equivalent to gift. The present is the most important time in our life. Kaya mga kapatid, siguro ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin ngayon ay gumising tayo. Hindi sapat na nagpipraising tayo sa Diyos. Hindi sapat na nagsisimba tayo linggo-linggo, nagnonovena, nagsasanto rosaryo. Maganda ang mga ginagawa natin iyan. Pero kung hindi natin yan tinatranslate sa mga magagandang bagay para sa ibang kapwa, patay ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa huling sandali ng ating buhay, ang langis ng pananampalatayang hihingin sa atin ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating mabubuting gawa. Sapagkat sa pamamagitan ng ating magandang gawa, doon tayo lumiliwanag. At habang tayo naghihintay sa Panginoon, kung anumang oras at panahon na tayo'y Kanyang sunduin, sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, narito po ako, handa na po akong sumama sa inyo. Kaya po ngayon, siguro magandang ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Ipikit natin ang ating mga mata at magdadasal tayo ng ganito. Panginoon, maraming salamat po sa oras, panahon, buhay na pinapahiram niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na ang pinahiram ninyong hininga sa amin ay mai-translate namin sa mabubuting gawa sa aming kapwa. Amen. Mabuhay po kayo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa panalangin ng bayan ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkulin, tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawala ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilalim ng ating mga puso, halina po, dasalin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitiripon dito, upang ang mga ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin, kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan na po tayo ngayong kapayapaan sa isa't isa. Simon? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, nasa handaan tayo ng Panginoon. Hangad po natin na kayong lahat ay makapagkomunyon ngayon. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
may anak. Hawa ng Ama, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako dumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. Panawagan para sa ordinasyon, si Reverend Jesus A. Madrid Jr., anak ni na Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth A. Madrid, ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Poong Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Vieterio Street, Intramuros, Manila. Ang sino mga may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras na ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at inululog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib
ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magbibigay po ako ngayon ng prayer of healing. Ilagay niyo ang kayong kanang kamay sa mga may sakit po sa inyo, pati na sa mga nanonood sa atin sa via online streaming. Sa bahagi ng iyong katawan nangangailangan ng paghilom. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at Amen. ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina, basbasan kayo ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po, babasbas na tayo para sa mga mahal natin sa buhay na yumaon na. Panginoong naming Diyos, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay ng iyong piling. Alisin ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang diwa at pag-ibig ni Kristo. Mabuhay po kayo! Salamat sa Diyos.